Alam niyo po, napakatagal na pong panahon ang aming lugar, ang aming distrito, ay konti lang ang development. Una-una, sa infrastruktura. Dekada na po sa Antipolo ang lubak-lubak na kalsada. Sa aking pong pagre-research, kung magkano ang allocation na pwedeng pondo sa pagpapagawa ng 1 kilometer na infrastructure o farm to market road. Correct me if I'm wrong, it is estimated, ano po, sa 1 kilometro, ang haba na farm to market road, na ang kapal ay 6 inches, na ang lapad ay 5 meters, kasama na ang kanal, ang drainage, pagsisimento, at pagsasaayos. Yan po lamang ay humahalaga ng 10 milyong piso. Imagine, 1 kilometro, 1 kilometer, 10 million pesos. At kung tayo ay merong 800 million pesos na budget allocation, sana ngawa, sana, baka humigit pa. Alam niyo po, baka yung 800 million kung ipa-priority natin ang infrastructure, sa unang taon pa lang natin, pwede na tayong magpagawa ng 10 kilometro na farm to market road. Sa pangalawang taon, 10 kilometro ulit. So, suma total, 20 kilometers. Alam niyo po ba kung gaano kahaba, kalayo ang 20 kilometers? Mula dito sa Antipolo, lampas po ng Marikina. Maabot pa yata ng Cubao. Abot pa ng Cubao. Ganong kahaba, ganong kalayo ang kaya paggawa ng concrete na road sa 20 million pesos. 20 million pesos. At yung 800 million na yon, at yung 20 million na yon, yung pondo na yan, dapat po natin gawin na yan. Paano na para i-develop ang infrastructure sa lungsod ng Antipolo? Sino bang gusto sa atin na nalilate tayo sa ating mga trabaho? Dahil lamang sa lubak-lubak na kalsada na ginawa ng purwisyo. Purwisyo ito. Imagine, 2 dekada ng mahigit. Hindi ko na mention kung sino ang mga naging kongresista sa ikalawang distrito ng Antipolo. Alam nyo na yan. Alam na natin yan. Alam na ng taong bayan yan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Alam kong gising kayo. Alam nyo kung gaano katagal na naging congressional district ang lungsod ng Antipolo. Since 2004. Ilan lamang ang mga umupo sa kongreso. 3 lamang na yan na tao. 3 kongresista. At kilala nyo yan. Hindi natin may liit. Subalit sa tagal na yun ng panahon, estimatedly, opportunity na po ito para malaman ng mga Antipoleños, humigit kumulang sa 18 billion pesos ang total na pondo na dumaloy sa ikalawang distrito ng Antipolo sa loob ng 21 years. Pero bakit hanggang ngayon, ilang mga lubak-lubak na kalsada ang hindi pa rin nasisimento? Sa loob ng 21 years, ilang school building lamang ang naipatayo para sa elementarya at sa sekundarya. At bakit hindi na priority ang pamantasan ng lungsod ng Antipolo? Hindi ko alam kung ano ang naging plano nila. Pero ang alam ko, kung mahal nyo ang taga-Antipolo, yung haba ng paglilingkod na yan, dapat sana ibinigay na ang programa makatutulong ng tunay sa mga kababayan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Yan si Kong. Hindi pwede natin na ipagsantabi na lamang yung sinasabi natin na kasi walang budget. Totoo? Tatagal ba tayo kung walang budget? Tatagal ba isang congressman kung walang budget? Tell me. Kaya test me, mga kababayan sa Antipolo, ikalawang distrito.
Salamat. Alright mga kababayan, mag-re-react tayo dito sa press conference ni Reden Liaga, no? Sa isa sa mga tumatakbong congressman dyan sa 2nd District ng Antipolo, kapalit ng pumano na congressman na si dating congressman Romeo Acop. Bali, 7 po to sila lahat na tatakbong congressman dyan mga kababayan, no? Special election dyan sa 2nd District ng Antipolo. At isa na nga po dyan sa mga kalaban niya, yung anak mismo ng pumano na congressman na si Romeo Acop mga kababayan. At dito sinasabi ni Reden Liaga, no, na sa napakahabang panahon simula ng simula ng creation, no, or create itong 2nd District ng Antipolo since 2004, bali 21 years na po ito, kung hindi ako nagkakamali ay kulang na kulang or wala masyadong development mga kababayan. Sinasabi dito ni Mr. Reden Liaga, walang masyadong development ang 2nd District ng Antipolo at napabayaan daw mga kababayan, no, at mangilan-ngilan lang po itong mga congressman or naging congressman dyan sa 2nd District pero walang masyadong nagawa, no, at particularly po itong mga infra projects dyan sa Antipolo. At matatanda natin na si Congressman Romeo Acop ay naging congressman dyan simula 2010 hanggang 2019, no? 3 terms po siya. Tapos bumalik siya noong 2019 mga kababayan. At muling tumakbo noong 2022 at nanalo hanggang sa kasalukuyan mga kababayan, no? Nung pagpanaw niya ay siya pa rin yung congressman. So bali ilang taon po siyang congressman dyan sa 2nd District ng Antipolo. At ngayon sinasabi dito ni Mr. Reden Liaga na isang negosyante na kulang itong infra project at sinasabi niya na based sa kanyang calculation o sa kanyang research ay mahigit 18 billion pesos daw ang dumaan na pera dyan sa 2nd District ng Antipolo simula 2004, no, hanggang ngayon nasa 18 billion pesos daw yung pera na dumaan dyan sa distrito na iyan at wala naman masyadong nagawa, no, sa distrito na iyan, lalo na sa mga infra projects, mga school, itong mga hospital na sinasabi niya at mga job creation, no, or job opportunity dahil yun nga sinasabi niya na yung mga taga Antipolo daw ay tila nagbo-boarding house lang dyan sa Antipolo, no, pero kasi dito sila nagtrabaho sa may Metro Manila kaya umuwi lang sila dyan para matulog tapos alis ulit para sa trabaho dito sa baba, no, sa Metro Manila. So ngayon nag-umpisa na ang kampanya dyan mga kabayan, no? February 12 nag-umpisa na pong mag-campaign, no, itong mga tatakbong congressman dyan sa 2nd District ng Antipolo sa ngayong gaganaping special election, no, sa March 14 mga kababayan. Kaya kanya-kanya na po silang campaign dyan ngayon sa 2nd District mga kababayan, no? Itong pito sila lahat ng mga tumatakbo ng congressman dyan. At sinasabi dito ni Mr. Reden Liaga kapag siya daw ay papalarin yung kanyang mga priorities, yung mga infra ay itong kalsada, no, magtayo daw po siya ng mga elevated highways dyan sa Antipolo para hindi na ma-traffic para sa long term na solusyon, no, para hindi na po traffic kasi sobrang traffic daw po ngayon dyan sa Antipolo at itong mga intersection ay magkakaroon na po ng mga elevated intersection para hindi po sila ma-traffic dyan sa mga intersection at itong mga schools na ipapagawa niya, no, dyan sa 2nd District ng Antipolo at itong pamantasan ng lungsod ng Antipolo ay kanya daw pong aayusin, pati, no, na rin itong problema sa pangkalusugan ay magpapatayo daw po siya ng mga hospital mga kababayan dyan sa kanyang distrito or dyan sa kanilang distrito sa 2nd District ng Antipolo, no. At syempre yung opportunity, no, trabaho para makapag-create po daw siya ng maraming trabaho, mag-invite siya ng maraming mga investor, no, na mag-invest dyan sa Antipolo dahil alam mo naman natin na yung klima dyan sa Antipolo ay talagang medyo malamig, no, kumpara dito sa baba sa Metro Manila at maraming mga pwedeng mag-invest dyan sa Antipolo at yung isa rin dyan sa kanyang ayusin ay suportado niya rin itong minimum wage ng Antipolo, no, na maging katulad na ng minimum wage po dito sa Metro Manila mga kababayan. So yun din po yung kanyang isusulong daw, no. At para po sa aking opinion, no, since nag-umpisa naman po dito na ang kampanya para dito sa gagawing special election sa 2nd District ng Antipolo sa March 14 ay syempre ay kanya-kanyang mga diskarte at talagang kayod, no, itong mga tatakbong congressman dyan po sa special election sa Antipolo, no, hindi lang naman po siya. Pero itong si Reden Liaga na isang negosyante, no, at pagkakalam ko ay tumakbo na rin po siya dati dyan sa lokal na pamahalaan ng Antipolo pero hindi lang po pinalad, no. Pero continuous pa naman ang kanyang pagtulong kahit naman hindi po siya nanalo at hindi pa po siya nakahawak ng opisina ng gobyerno. First time niya po itong tatakbo yata, no, kung sakaling manalo. First time po siyang lingkod, no, bilang kinatawan dyan po sa 2nd District ng Antipolo at kung papalarin ay tingnan natin kung tutupad siya dito sa kanyang mga ipinangakong ayusin, lalo na itong infrastructure dyan sa Antipolo.
Antipolo na napabayaan na ng mahabang panahon dahil mangilan-ngilan lang po or ilang tatlong pangalan lang daw po no, ng mga congressman ang nagdaan dyan sa 2nd District at wala naman pong nangyari, no, walang development masyado na pag-iwanan at lalo pang nagpahirap pa ang trapiko kasi dumadami yung tao, dumadami yung sasakyan at yung kalsada ganun pa rin. Kaya yung kanyang iminungkahi na magsagawa siya or magpapagawa siya ng mga elevated highways, no, at itong mga intersection na ito ay aayusin para hindi traffic dyan sa mga daan, no, dyan sa kanilang distrito. So malaking bagay po yan mga kabayan dahil po sa isang lugar talaga ay pag traffic yung isang lugar ay wala din po masyadong development, no. Maraming mga tatamarin at maraming malaking kalugian yan sa negosyo, no, sa traffic pa lang mga kabayan. Kaya unang i-address po talaga kailangan yung trapiko ay aayusin para tuloy-tuloy yung daloy ng tao, tuloy-tuloy yung hindi malate yung mga tao at pati yung negosyo ay hindi maalintala, no, mga kababayan. So ano pa masabi niyo dito mga kababayan dito kay Mr. Reden Liaga, no, na tatakbong congressman diyan sa 2nd District. Mga kalaban niya yung isa sa matunog talaga yung anak mismo ng dating congressman na namatay na si Romeo Acop, no. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.